Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Bulag ang Pag-ibig. So, sabi ni Father God, i-share ko tong message is so important that malaman lahat ang mga asawang babae na this is specifically for them, na ano yung plano ni Satan sa kanila. Okay? And yung mga asawa ng lalaki, pwede kayong makinig din dito at you can use it sa buhay nyo. Kasi baka also you can learn from it and be able to change your life for Jesus Christ. So, itong message is about yung mga babae na meron na silang asawa. There is only one way na hindi kaya ni Jesus Christ to win them over to Father God sa kingdom of heaven. And it's this story na sasabihin ko sa inyo, okay? That's why it's called, yung title ng video ito ay Bulag ang Pag-ibig. Okay. So, merong isang lalaki, and true life story to merong isang lalaki, let's say, yung pangalan niya ay si John. Okay? Nagluluhod siya sa babaeng mahal niya sa buhay. And let's call her Faye. Alright? And naghihingi siya talagang awa para mahalin siya ni Faye. Pero nasa yung tatay niya na, spiritual tatay ni John, si Satan na. Alam niya that pupunta na siya sa impyerno. Okay? So, gusto nang niya magandang buhay dito sa mundo. Kasi patapos na mamatay siya, wala na. Parusa na siya forever. So, yun ang motive niya. Para mahulog ang loob yung babae sa kanya. Okay? So, si Faye, siya ang representation ng yung mga virgins in the Bible, yung 10 virgins, right? Na sabi ni Jesus Christ. Pero ito, siya yung foolish virgin. Okay, and I'll explain it to you mamaya. So, meron na siyang relationship kay Lord Jesus Christ, na tawag ni Jesus Christ na siya that gawin ang kalooban ni Father God sa buhay niya. And she's willing. Gusto niya matuto. Gusto niya magsisi. Gusto niya magbagong buhay. Okay? And, pero, when nakita niya si John, naawa siya. Kasi, si John, sabi daw niya, you marry me para meron tayong mga anak, at I'll give you yung buhay ng gusto mo. So, naawa siya kasi sobrang lambing ang going to be asawa. And ang nabigay sa kanya lahat para to win her over, her heart. Okay? To marry him, at afterwards, when nagkasal na sila, meron na silang mga anak. So, she fell for that. Okay? So, pretty much, si Satan, nabigay niya si John ang power and lahat ng desires ng puso niya para mabigay siya na to get a perfect life.
the life that He wants. That's why when makita nyo ang mga tao, na ibang tao ng ang gandang buhay nila, right? Wala silang persecution, wala silang hirap. It's just perfect. Okay? Meron ng konting mga problema pero kakayanin. Pero hindi yung they preach the gospel of Jesus Christ, nagpa-persecute ang mga tao sa kanila. Like what nakita nyo sa nowadays, 'di ba? Ang dami mga preachers, pastors na namamatay kasi they preach the truth. They don't do that. Ito si John, hindi niya gawa yan kasi anak siya ni Satan. So, anong nabigay ni Satan sa kanya? Everything. Anong gusto mo? Pero yung kapalit, pupunta siya sa impyerno. And kung makuha niya si Faye and yung mga anak niya and they bear children, lahat sila pupunta sa impyerno. And yun nangyari na they got married and they had children. So, tuwang-tuwa si Satan talaga. At so, ganun na. Secured na si Satan. Itong family, sa akin na to. Talo ka na, Jesus Christ. Kita mo, ang daming taong pupunta sa impyerno kasi foolish virgin yung isang babae. Kita mo? So, itong type of pagmamahal, sobrang lakas to. It's so powerful that when yung babae falls for it, si Jesus Christ, wala na siyang power to save her anymore. That's why, di ba sabi ko sa'yo, love is blind. Kasi true love na gamit ni Satan is so deep that it binds them together, yung dalawang tao. Sobrang lakas ang relationship nila that they cannot be separated. That it's impossible to be separated. Unless yung babae, si Faye, will realize mali ito nagawa ko. So, gusto niyang mag-repent. That na-realize niya, na-deceive ako ng asawa ko At I'm headed to hell. Oh no, ayoko. So then she prays to Jesus Christ. Jesus Christ can still save her. Pero kung tuloy-tuloy na ang enjoyment niya sa buhay kasamang asawa niya, wala na. Tapos na. Okay? So, di ba sabi sa Bible, ang kaaway natin, ang dami nilang halik sa atin. Pero merong kapalit yan. Merong, they'll backstab you. You see? So, kailangan meron kang Holy Spirit. At si Jesus Christ, you are under yung lordship niya sa buhay mo araw-araw. Para hindi ka mahulog sa temptation at hindi mo mawala yung salvation mo. Kasi itong babae, Christian to. Believer. Both of them are believer, pero yung isa, nabenta niya kaluluwa niya kay Satan para magain ang buhay ng gusto niya dito sa mundo. So, ito yung story nila. And kung ikaw ang babaeng meron ka ng asawa and hindi mo alam kung yung asawa mo is a son of Satan or anak ni Father God, kailangan mong mag-pray. Really pray hard kay Jesus Christ para ma-reveal sa iyo ang katotohanan. At ano ang mga lies ni Satan na hindi mo nakita kasi you become spiritually blind
sa from following your heart's desire. Huwag mo i-follow ang puso mo kasi masama ang puso. Rather, follow Jesus Christ kasi, 'di ba? He is the Son of God. Mahal na mahal ka niya. Sobra. Namatay pa siya sa iyo eh. Yun ang pagmamahal talaga. Ito, yung asawa, yung si John, hindi pagmamahal yan. That's lust. That's control. Para makuha ng niya anong gusto niya dito sa mundo. Tapos, anong nangyari? He leads yung family niya sa impyerno. So sad, no? So, sana, whoever is listening to this video, piliin niyo si Jesus Christ. Kasi mahal na mahal ka niya. Gusto niya pumasok ka sa langit. Pero, kailangan gawin mo ang homework mo. Magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo. At piliin mo mahalin si Jesus Christ sa buong puso mo. Siyang una. Hindi asawa mo or anak mo or whoever. Put God first. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Then, you deserve to enter heaven. Please share this video para mas madaming mga babae, especially yung mga babaeng who are married, malaman nila ang katotohanan tungkol sa married life. So that magising sila and sana magsisi sila so that papasok sila sa langit and be the wise virgins. Okay? So this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.